Isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat, mga minamahal naming taga-subaybay at taga-pakinig. Ngayong gabi po ay tayo po muli ay mag-aaral ng salita po ng Panginoon at muli po ay tayo po nagpapasalamat dahil tayo po binigyan muli ng pribilehyo upang makapag-aral ng salita po ng Panginoon. Dahil biyaya po na tayo po ay nakakahinga pa, at pinahiram muli ng bagong buhay ng Panginoon. So ngayong gabi tayo po ay mag-aaral ng patungkol po sa kaligtasan o Author of Eternal Salvation. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay may pinamagatang Author of Eternal Salvation. Sino ba yung author ng walang hanggang kaligtasan? Mga minamahal, dahil maganda ho natin pag-aralan yun. Dahil yun po ang kumbaga ay yun talaga po ang dapat makuha or masigurado ng tao sa kanyang buhay, yung kaligtasan. Dahil ang madadala lamang po natin sa langit pag tayo po ay namatay, yung kaligtasan. So ngayong gabi ay ating pag-aaralan sino ba yung author o sino yung gumawa ng walang hanggang kaligtasan, mga minamahal. So atin po muna basahin ang ating pong text sa Hebrew chapter 5 verse 9. Sabi po ng talata, at nang siya mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Sabi po, ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng nagsisitalima sa kanya. Tayo po muna yung manalangin sa atin pong pagsisimula at hinihilingin ko ang lahat na tayo po yung manalangin naming Diyos ng pagpala. Muli ay salamat po sa inyo sa gabing ito na kami po ay makakapag-aral muli ng inyo pong banal na kasulatan. Nawa po Panginoon Diyos ay kayo po ang sumama sa amin ngayong gabi. Banal na Espiritu, kayo po patuloy ang magpaunawa ng inyo pong salita na mahasik ngayong gabi. Ang inyo pong lingkod na magsasalita muli Panginoon Diyos ay inyong pong kahabagan ng karunungan sa pagpapahayag ng inyo pong salita Panginoon. Samahan niyo po kami sa pag-aaral ngayong gabi at pagpalaan niyo po nawa kami ang bawat makikinig at ang magsasalita po Panginoon Diyos, pagpalaan niyo din po ng mayamang karunungan sa pagpapahayag ng inyong pong salita. Salamat po Panginoon Diyos at hinihingi po namin ang katagumpayan ng gawain ito sa dakilang pangalan ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesus. Amen. Okay po, so ngayon pong gabi ay tayo po ay mag-aaral muli ng kaligtasan. Sabi nga po, Author of Eternal Salvation. So ngayong gabi atin pong pag-aaralan, sino po ba yung gumawa ng walang hanggang kaligtasan? So pag sinabi pong author dyan, yung founder or leader, pioneer. Sabi po dito, Christ or Jesus Christ is the author of eternal salvation. So Christ is the author of eternal salvation. Mga minamahal naming taga-subaybay at taga-pakinig, hindi po relihiyon ang author ng kaligtasan dahil hindi naman po relihiyon ang makakagawa ng kaligtasan. Hindi rin po kumbaga po ay yung mabubuting gawa natin dahil hindi ho qualified yung ating mga gawa dahil yan po ay kontaminado ng ating mga kasalanan. So ating titingnan ngayong gabi kung sino po ba talaga yung gumawa. At sino po ba yung qualified? Yung qualified na gumawa nung walang hanggang kaligtasan. Kaya salamat po sa Panginoon Diyos na meron talaga pong gumawa. At merong nakagawa. Dahil kung ang Diyos po ang titingin sa atin at kung sa atin sasalig para ating magawa yung walang hanggang kaligtasan para sa atin, hindi ho natin kaya, mga minamahal. Kaya sabi po ng Hebrew chapter 5 verse 9, at nang siya mapaging sakdal, yun po, sabi po ng talata, at nang siya mapaging sakdal, si Jesus Christ po yung tinutukoy diyan, sadya naman po siya'y sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Sabi po, ng walang hanggang kaligtasan. Kaya po doon sa mga minamahal namin bisita, tagapakinig at nanonood po namin mga bisita,
So kung gusto niyo pong magkaroon ng walang hanggang kaligtasan, si Jesus Christ po ang gumawa. So ngayong gabi atin pong titingnan paano po nagawa po yun ng Panginoong Jesus. Paano po nagawa ng Panginoong Jesus yun? Kaya ngayong gabi sana po matamaan niyo po kami pakinggan para inyo pong maunawaan yung atin pong pag-aaralan. So sabi po, number 1 po natin puntos, Christ is able to do the eternal salvation. So sabi nga po diyan ng verse 9, ang sabi po, makikita po natin dito ng chapter 5 verse 9, and being made perfect. Bakit si Kristo yung able lamang, mga minamahal, na gumawa ng walang hanggang kaligtasan? Because siya po ay walang kasalanan. Siya po ay perfect. Kaya po, siya po, ayun po yung kanyang, kumbaga po, yung layunin ng Diyos. Kaya po isinugo niya yung kanyang bugtong na anak para po tayo maligtas, para po tayo ay magkaroon ng walang hanggang kaligtasan. Dahil ang kinakailangan lamang po mga minamahal na tumubos sa atin ay walang kasalanan, mga minamahal. At ang walang kasalanan na tao ay ang Panginoong Jesus, mga minamahal. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Siya po ang gumawa ng hindi po natin kayang gawin, mga minamahal naming taga-subaybay at taga-pakinig. Si Jesus Christ, ang Panginoong Jesus lamang po ang able, ang kayang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Dahil siya po yung pampalubag, mamaya po ating kumbaga po tatalakayin, kasi sabi po diyan, He is able. Ang sabi po ng Hebrew chapter 9 verse 11. Atin hong babasahin yung mga talataan. Sabi po, 9 verse 11, ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito. Verse 12, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan, magpakailanman, sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Pagdating po ng verse 13 po muna, sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ng mga abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan ay makakapaging banal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu ng walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis. Kaya mga minamahal, Christ is able because Christ is God. Mga minamahal, siya po yung Diyos na nagkatawang tao. Dahil kaya po ibinigay ang layunin ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak ay para po tayo ay sa harapan ng Diyos ay ariin niyang ganap. Kaya nga po sabi ng verse 11, ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote, siya po yung haharap sa Diyos. Nang mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng kamay sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Tayo po ay merong katubusan at merong kaligtasan sa Panginoong Jesus. Yun po sure. Hindi po yun nawawala. Kaya sabi po ng verse 10, verse 22 pala, sabi, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nilinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kanino pong dugo? Kay Kristo. So tayo po'y maliligtas sa pamamagitan lamang po ng Panginoong Jesus. Dahil yung pong Old Testament time, ang kanila pong
kumbaga po ay ginagawa ay yung paghahandog ng mga bulong baka o ihahandog, at yun po yung kumbaga po ay naglilinis lamang or sa pagiging banal ng laman. Ano? Sabi po ng talata sa verse 13 ng chapter 9. Pero ito pong kay Kristo, dito po natin nakamtan yung walang hanggang katubusan. Ano? Yung walang hanggang katubusan, mga minamahal. Yung kung tayo po ay mananampalataya sa Panginoong Hesus, tayo po patatawaran niya sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin niya sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo, at tayo ay sa harapan ng Diyos ay magiging walang sala dahil ni Kristo. At yun po ay minsan at yun po ay pang walang hanggan na pong epekto. Kaya nga sabi po ng chapter 10, Hebrew chapter 10 verse 10, akan lamang pong babasahin. Sa kaloobang yaon tayo pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Christ is able to do the eternal salvation because Christ is not, si Kristo po ay hindi po nagkasala. At siya po yung able lamang to do the eternal salvation. Because Christ is God. Kinakailangan po kasi na sa harapan ng Diyos, ang tumubos sa atin ay wala ring kasalanan. Kaya po ang ginawa po ng Diyos na paraan ay sinugo po niya yung kanya pong bugtong na anak, na siya po yung naghirap, siya po yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo, siya po yung dinuraan, siya po ang tinadyakan, kinurunahan ng tinik, etc. At siya po yung napako sa krus ng Kalbaryo upang gawin yung walang hanggang katubusan na ipinagkakaloob po niya doon sa mga tao na magsisisi at mananampalataya sa Panginoong Hesus bilang tangi niyang tagapagligtas. Makakamtan ninyo ang walang hanggang kaligtasan. Because Christ is the author of eternal salvation. Nasa Kanya, siya yung gumawa, siya yung tumapos. Siya yung tumapos. Hindi na po natin kinakailangan, mga minamahal, na tayo magpenitensya pa para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, mapatawad sa ating kasalanan. Hindi na po. Kung gusto niyo pong magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang gawin po ninyo, magsisi tayo ng ating mga kasalanan at manampalataya po tayo sa Panginoong Hesus bilang tangi po nating tagapagligtas. Dahil siya po ang gumawa. Tapos na po Ang kinakailangan lang natin ay manampalataya sa Panginoong Hesus at pagsisihan mo yung iyong kasalanan. Or else, mapapahamak ka sa impyerno kung hindi mo ginawa yung pananampalataya sa Panginoong Hesus. Dahil tapos na po ang ginawa ng Panginoong Hesus, kaya nga once and for all po yung ginawa. Yung eternal salvation na ginawa ng Panginoong Hesus. At yun yung panawagan sa mga taong makasalanan, magsisi ka ng iyong kasalanan, at manampalataya ka sa Panginoong Hesus bilang tangi po naming tagapagligtas para kayo po ay magkaroon ng walang hanggang kaligtasan. Ano po mga minamahal? Christ is able. Siya lamang po. Wala na pong iba. Hindi po papa, hindi po kung anumang denomination na yan, hindi po kung sino-sinong pinuno ng relihiyon, kundi Christ. Siya lamang po yung able na gumawa ng eternal salvation. Kaya nga balik po tayo sa verse 9 ng chapter 5. Kaya nga po sabi dito ng chapter 5, at nang siya mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Sino po ang gumawa? Si Kristo. Ang Panginoong Hesus po ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan, mga minamahal. Hindi po kung sino-sino. Kaya wala po kayong ibang pananampalatayanan kundi si Kristo lamang. Wala po kayong ibang sasampalatayanan na para kayo maligtas, na able na magligtas sa inyo, kundi si Kristo lamang, mga minamahal naming taga-subaybay at tagapakinig. Kaya, Christ, who author of eternal salvation, Christ is able to do the eternal salvation. Mga minamahal? Si Kristo po. Kaya po siya yung gumawa. Siya po yung author. Bakit? At siya yung author at nakagawa ng walang hanggang kaligtasan dahil siya po yung able. Mga minamahal,
Wala hong iba. Hindi ho tayo. Hindi ho natin kayang gumawa ng kaligtasan dahil tayo pong lahat ay kontaminado or nadungisan or kulapol ng kasalanan sa atin pong mga buhay, mga minamahal. Kaya po walang taong may kakayanan. Kaya ang ginawa ng Diyos, para tayo maabot niya, ang ginawa niya, sinugo po niya yung kanyang bugtong na anak, yung Diyos na yon, yung Panginoong Jesus, sinugo po niya, siya po yung nagkatawang tao, para yung kinakailangan ng Diyos sa atin ay matugunan dahil ni Kristo, or si Kristo ang tumugon. Nung kailangan ng Diyos sa atin, si Kristo ang tumugon dahil siya yung Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal. Po, tayo bilang isang taong makasalanan, hindi po tayo makakaharap ng Diyos dahil ang Diyos ay banal, ayaw ng Diyos ng kasalanan. Ngayon, si Kristo din po ang gumanap. Na yung kailangan ng Diyos sa tao at ang kailangan ng tao sa Diyos ay si Kristo ang gumawa. Kaya, there is one mediator between God and man. It is the Lord Jesus Christ. Yun po, si Kristo po. Hindi po si Mary. Hindi po si Mary. Hindi po si Maria. Bagaman po ating ginagalang si Maria, dahil siya po ay ginamit ng Diyos na kasangkapan upang ipanganak ang tagapagligtas at upang matupad yung walang hanggang katubusan sa atin, si Maria po yung ginamit. Pero siya po ay hindi tagapagligtas. Siya ay ginamit lamang na instrumento upang ipanganak yung tunay na tagapagligtas, mga minamahal. Kaya Christ is able to do the eternal salvation. Wala na po iba. Kaya po pag kayo po ay nanampalataya, kung kani-kanino, hindi kay Kristo, delikado po kayo. Eternal condemnation po inyo. Walang hanggang parusa ang sasapitin ninyo. Tama, dalawa po yan eh. Walang hanggang kaligtasan at walang hanggang parusa sa impyerno, mga minamahal. Kaya si Kristo po ang inyong panampalatayanan. Dahil si Kristo lamang po ang ibinigay ng Diyos na pampalubag sa ating mga kasalanan. So, kaya mga minamahal, Christ is able. But siya ang author ng eternal salvation because He is able. Christ is able to do the eternal salvation. Wala na pong iba. Kaya pagka kayo po ay nanampalataya kung kani-kanino, mga minamahal, delikado po kayo. Hindi po sa leader ng relihiyon tayo mananampalataya. Hindi po sa ating simbahan tayo mananampalataya. Hindi po sa 10 utos tayo mananampalataya. Yang 10 utos pa nga, mga minamahal, ang nagpakilala na ang tao ay makasalanan. So ngayon, ang tumupad po ng utos na yaan ay si Kristo. Siya po yung tao, Diyos na nagkatawang tao na hindi po nagkasala. Kaya Christ is able to do the eternal salvation, mga minamahal. Kaya biyaya po sa atin na mayroong gumawa. Ang gagawin lamang po natin, magsisi ng kasalanan and believe. Repent and believe the Lord Jesus Christ as your Savior, mga minamahal. Dahil kung tayo pong gagawa, ay hindi ho natin kaya. So mamamatay na tayong dilat. Mamamatay na ho tayong pa-impyerno. Hindi ho natin magagawa. Kaya doon po sa mga kaibigan namin na naniniwala na ang relihiyon ang nagliligtas, ang bautismo nagliligtas, ang 10 utos ang magliligtas, sundin mo, mali po yan. Si Mary po ang nagliligtas, dahil siya po ang pamagitan, sala po yan. Dahil si Kristo lamang po ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Kaya kayo po, mga minamahal namin, kung kayo po ay doon sa taga-subaybay naming kaibigan na hindi pa po ligtas at hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, inyo pong pagsisihan yung inyong mga kasalanan at manampalataya po kayo sa Panginoong Jesus bilang tanging inyong tagapagligtas upang kayo magkaroon ng walang hanggang katubusan na sinasabi ng Biblia, na si Kristo po ang gumawa. Okay? So, Christ is able to do the eternal salvation. Pandalwa, bakit si Kristo ang author, ang gumawa ng eternal salvation? Mga minamahal? Dahil salamat po sa Diyos, dahil biyaya, si Kristo po ay naparito sa atin. Nag-anyong tao. So, Christ is the author of eternal salvation. Why Christ? Because Christ is the perfect sacrifice. Christ is the perfect
sacrifice, mga minamahal. Si Kristo po, ang perpektong sakripisyo na kinakailangan ng Ama para masupplies yung kanyang gusto sa ating mga tao. Si Kristo po, na Diyos na nagkatawang tao, siya po yung gumawa or sumakdal ng hindi kayang gawin ng mga tao. Kaya ang sabi po ng talata sa verse Hebrew chapter 5 verse 9 ulit, ang sabi po ng talata, at nang siya ay mapaging sakdal, and being made perfect, Christ is able to do the eternal salvation. Pandalawa, Christ is the perfect sacrifice. Siya po ang perpekto. Siya po ang gumawa ng kalooban ng Ama. Biruin niyo po yun. Ang hirap po ng ginawa ng Panginoong Hesus. Siya po yung Diyos. Alam ng Diyos, siyempre, siya po yung Diyos. At alam niya, He is all-knowing. At sinugo niya ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay all-knowing. Alam niya yung mangyayari sa Kanya, mga minamahal. Pero para magawa niya yung walang hanggang katubusan, or para maabot kumbagay matagpo ng Diyos yung kailangan niya sa atin, sinugo niya ang Panginoong Hesus para gawin yung hindi natin kayang gawin. Christ is the perfect sacrifice. Kaya ang sabi ng talata diyan, at nang siya mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Ang sabi pa po diyan ng Hebrew chapter 9:14. Ang sabi po dito ng talata 9 verse 14. Verse 13 muna tayo. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na binubudbod sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman, tingnan niyo po, sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo? Nasa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis. Minamahal, walang dungis, walang kapintasan, walang kasalanan. Kaya Christ is the perfect sacrifice, mga minamahal. Kaya kung gusto niyo pong maligtas, mga minamahal, at magkaroon ng buhay na walang hanggan, eternal salvation, walang hanggang kaligtasan, si Kristo po ang kinakailangan natin. Wala po tayong ibang kailangan kundi si Kristo. Dahil siya po yung perfect sacrifice na kailangan ng Diyos para tayo'y ariing ganap. Si Kristo po ang gumawa. Kaya sabi po ng talata, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo nasa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay ihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, mga minamahal. Kaya hindi pwedeng sasabihin na ang Panginoong Hesus ay tao lamang. Kaya kulto talaga yung relihiyon na nagsasabing ang Panginoong Hesus ay tao lamang. Dahil kung siya ay tao lamang, mayroon po siyang kasalanan. Dahil walang taong hindi nagkasala, mga minamahal. Kaya nga sabi ng Romans chapter 3 verse 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala, kahit isa. Lahat ay nagkasala nga. At hindi na nga kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ikaw po, mga minamahal naming taga-subaybay, sa mga bisita naming taga-subaybay, kung kayo po ay hindi mamamatay, wala po kayong kasalanan. Dahil sabi po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ebidensya ng kasalanan ay kamatayan. Malinaw po, dahil lahat po ng tao ay uuwi. Ang sukdulan ay kamatayan. Pero salamat po sa Diyos na kung tayo po ay mananampalataya sa Panginoong Hesus, tayo po ay lilinisin niya ng kanyang banal na dugo, tayo po ay
sa harapan ng Diyos sa pamamagitan din niya. Wala na pong iba. Kaya sabi po ng talata, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Tingnan niyo po, walang dungis sa Diyos. Ay, ang gusto ng Diyos ay walang dungis, walang kasalanan. Si Kristo po ang gumawa. Kaya nakakatakot po ang relihiyon na nagtuturo na ang Panginoong Hesus ay tao lamang. Delikado po. Wala po diyang kaligtasan. Ano? Kaya si Kristo po ang magliligtas. Siya po ang makapagbibigay ng walang hanggang kaligtasan because Christ is the perfect sacrifice. Ano? Si Kristo po. Kaya sabi ng talata, malinaw, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Sa Diyos ay maglilinis sa inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Tingnan niyo po, siya po ang maglilinis ng atin pong mga kasalanan. Kaya, ang gawin po ninyo mga minamahal naming taga-subaybay at taga-pakinig, mga bisita po namin, kayo po ay magsisi ng kasalanan at manampalataya po kayo sa Panginoong Hesus. Yun po yung sabi ng Bible. Wala pong ibang tinuturo ang Biblia mga minamahal, kundi magsisi ka na iyong kasalanan at manampalataya sa Panginoong Hesus bilang tangi mong tagapagligtas. Siyempre, kung ikay nananampalataya sa Panginoong Hesus bilang tangi mong tagapagligtas, hiwalay ka sa kasalanan mga minamahal. Tayo po ay hiwalay sa kasalanan. Bagaman hindi po perpekto, pero nabubuhay ka po sa kalooban ng Diyos. Like Christ. Siya po nung nabuhay dito sa lupa, kasalanan. Hindi po siya nagkasala. Try imagine kung ang Panginoong Hesus po, nung siya po'y pinahihirapan sa krus ng Kalbaryo, at siya po ay dumaing o umungol. Likas po kasi sa ating mga tao, pag tayo nahihirapan, tayo ay umuungol na dumadaing na. Pero si Kristo po, nung siya po'y nahihirapan na, hindi man po, parang tupa. Ano po, sabi ng Isaiah, parang tupa na dinadala sa patayan, hindi man lang kumibo. Hindi man lang nagsalita ng kung anumang salita, kundi parang tupang maamo. Opo, ako po'y nakakita na ng tupang ginugupitan. Ano, yung ang ang pangtanggal ng balahibo pala din ay yung risor, no? Para maganda. At talaga pong ahit na ahit. Hindi na parang pagka nagkakatay kami dito ng kambing, ang ginagawa ho namin yung sinisilaban ho namin para ahit na ahit. Ganun din ho sa tupa. Pero ang tupa ho hindi pumapalag. Ano? Try imagine kung si Kristo po ay umungol, wala po tayong kaligtasan. Pero salamat po dahil si Kristo po yung perfectong sacrifice or sakripisyo sa harapan ng Diyos. Siya po ang gumawa. Kaya salamat po sa Diyos dahil meron po siyang ibinigay na pampalubag sa ating mga kasalanan, pangtubo sa ating kasalanan, upang matiyak natin ang walang hanggang kaligtasan, at ito si Kristo lamang mga minamahal naming taga-subaybay. Wala na po iba. Kaya sa po ng talata diyan, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Kaya sabi po diyan, inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Sabi po ng 10:5, kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So verse 10. Verse 10 niya. Sa kaloobang yaoy, tayo pinapaging banal sa pamamagitan ng paghandog ng katawan ni Kristo na minsan at magpakailanman. So, sabi po dyan, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Sabi po, once and for all. Eternal salvation. Yung katawan ni Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, na matagal na panahon nang nangyari, at kung ikay magsisisi ng iyong kasalanan,
at mananampalataya ka sa Panginoong Hesus bilang tanging mong tagapagligtas, mga minamahal naming taga-subaybay, kasama ka dito. Na ikay maliligtas kung ikay tunay, yung tunay, dahil mga ka nagsabi, nanampalataya na ako, pero ang buhay, hindi po. Yung tunay na nanampalataya, ano? Sabi po, pinapaging banal na minsan at magpakailanman. At ang kailangan ng Diyos sa atin, para tayo po ay arin niyang ganap, tayo po'y banal. So, tayo po'y pinapaging banal. Hindi tayo banal, tayo pinapaging banal ni Kristo. Ng katawan ni Kristo, ng paghahandog ng kanyang katawan na ginawa niya ito sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Christ is the perfect sacrifice. Kaya salamat po sa Diyos. Dahil ang sarap mabuhay na tayo po ay nakakatiyak na pag tayo namatay ay palangit. Opo, tunay po yan. Na pag tayo po'y namatay ay tayo po'y palangit. Kesa po doon sa mga tao na hindi nakakatiyak na pag sila'y namatay, sila'y palangit. Dahil nakakatakot po, mga minamahal naming taga-subaybay, yung pong bisita namin na sumusubaybay, nakakatakot po ang buhay. Pag kayo po ay hindi nakakatiyak na pag kayo po'y namatay, kayo po'y palangit. Bakit? Dahil hindi po natin alam ang bukas. Sabi nga ng Hebrew, James, tayo po'y parang singaw, na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Ano? Kaya, mga minamahal naming taga-subaybay, para po tayo maligtas at maging banal sa paningin ng Diyos, tanggapin natin, manampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Ano? Repent and believe the Lord Jesus Christ. Ano? So, yan po. Christ is the perfect sacrifice. Ano? Christ is able to do the eternal salvation. Pandalwa, Christ is the perfect sacrifice. Pantatlo, Christ is the propitiation of our sin. Ano? To our sin. Ano? Christ is the propitiation or pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Kaya sabi po ng Hebrew 2:17, sabi po diyan, Hebrew chapter 2 verse 17, kaya't nararapat sa kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kanyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng pangpalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Ano po? Si Kristo po. At ang sabi po dyan sa Romans chapter 3 verse 25, 25. Romans 3:25. Sabi po, na siyang inilagay ng Diyos. Sino po yung inilagay ng Diyos? Si Jesus Christ po yun. Ano? Na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Ano? Na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob. Ano? Whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood. In His blood, sino po yun? Si Christ. Si Kristo po. Kaya minamahal, Christ is the propitiation to our sin. Ano? Si Kristo po. Hindi po kung sino-sino. Walang ibang binigay na pampalubag loob sa ating mga kasalanan, kundi si Kristo lamang. Kaya sabi po ng mga talataan, John chapter 2, 1 John chapter 2 verse 2, at siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanglibutan din naman. Tingnan niyo po. Ano po? And He is the propitiation for our sin. Ano? Pagdating ho, atin hong basahin sa verse 1, mumunti ko mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo
upang kayo huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesus Kristo ang matuwid. Si Jesus Christ, the righteous, na siya, si Kristo, ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Kaya salamat po. Pampalubag, hindi na po doon sa mga nanampalataya na po sa Panginoong Hesus, hindi na po galit sa inyo ang Diyos dahil Kristo. Kundi kayo po ay kinasisiyahan na ng Diyos dahil ni Kristo. Pero kung wala po si Kristo sa inyong buhay, galit po ng Diyos. Dahil sabi po ng Romans chapter 2 verse 5, datapot ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi. Ano pong iyong iniipon? Sabi po, ano pong babasahin? Romans chapter 2 verse 5. Datapot ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot. Yung pala po, pag ikaw pala ay matigas ang ulo sa Diyos, hindi ka nagsisisi ng iyong kasalanan sa Diyos, hindi ka nananampalataya sa Panginoong Hesus bilang tangi mong tagapagligtas, hindi mo iniiwan yung mga kasalanan natin ginagawa, masaya po, ang iyong iniipon ay galit ng Diyos. Mga minamahal naming taga-subaybay, bisita po namin, pero doon sa kapwa kumana ng palataya, salamat po sa Diyos. Dahil may propitiation, may pampalubag loob, siya po, sabi po ng talata, na siya ang pampalubag loob, si Kristo, hindi na po galit sa atin ng Diyos. Dahil ni Kristo. Pero sabi po ng talata, datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag na tapat na paghuhukom ng Diyos. Ay nakakatakot po ang Diyos. Dahil ang Diyos po hindi po madadala ng mga padrino. Hindi po nadadala ng suhol. Ang Diyos po ay tapat na hukom. Righteous judge. At nakakatakot po yung hukom na tapat. Hindi nababayaran. Dahil kung ano po yung kanyang naihatol, yan po ang kanyang gagawin. Pero salamat po doon po sa mga tao na nagsisi ng kanyang kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesus bilang tangi niyang tagapagligtas. Ang sabi po ng talata, eternal salvation, walang hanggang kaligtasan doon sa langit. Ang pangako ng Diyos sa mga magsisisi ng kasalanan at mananampalataya sa Panginoong Hesus bilang tangi niyang tagapagligtas, mga minamahal. Christ is the propitiation to our sin, mga minamahal. Kaya salamat po sa Diyos na ang mundong ito'y matatapos, nakukuhanin ng Diyos yung mga mananampalataya niya at may pagdadalan siya. Saan? Sa langit. Ang mundo'y matatapos, ay yung mga hindi mananampalataya ay may pagdadalahan din sa impyerno naman. Kaya matakot po sa mga bisita po namin na hindi pa po nakakatiyak at hindi pa po nananampalataya sa Panginoong Hesus, nagsisisi ng kanyang kasalanan, nakakatakot po ang buhay. Dahil hindi po hawak natin ang buhay. Ang buhay po ay ang kamatayan na hindi natin alam kung kailan dadating. Basta na lamang yan dumarating sa oras na hindi natin nalalaman. Kaya ngayon pa lang, now is the time, now is the day of salvation. Sa mga bisita po namin na hindi pa po nakakatiyak, kung gusto po pong maligtas, makatiyak ng walang hanggang kaligtasan, si Kristo po ang iyong sampalatayanan upang ikay maligtas. Okay, Christ is able to do the eternal salvation. Christ is the perfect sacrifice. Christ is the propitiation of our sin. Number 4, Christ is able to redeem the sin of the world. Christ is able to redeem the sin of the world. Ang sabi po ng Roma chapter 3 verse 24. Romans chapter 3 verse 24. Akin yung babasahin. Nasa na nga yung Roma? Romans chapter 3 verse 24. Yan. 3 verse 24, ito po ang sabi,
palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ano? Through the redemption which is in Christ Jesus. Ano? Nasaan po yung walang hanggang nasabi po? Redemption? Sabi po dyan? Yung pagkatubos na kay Kristo Jesus. Ano? Siya po ang tumutubos. Ano? Kaya siya lamang po ang ating sampalatayanan. Ang sabi po ng talata, 1 Corinthians chapter 1 verse 30. 1:30, sabi po ng talata. Yan, ito po. Datapwat sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin mula sa Diyos, at katwiran, at kabanalan, at katubusan. Tingnan niyo po. Ang sabi pa, redemption. Ano? Christ is able to redeem the sin of the world. Ano? Christ is able to redeem. Ano? Matubos tayo sa ating mga kasalanan. Ano? Kaya sabi po ng talata, si Kristo po, nasa Kanya po ang katubusan. Kakalinis ng walang hanggang katubusan sa ating mga kasalanan para tayo ma-redeem, matubos sa ating mga kasalanan. Si Kristo po ang atin pong sampalatayanan. Wala na pong iba. Dahil sabi po ng Biblia, sabi po dyan, datapwat sa Kanya kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Christ is our sanctification, righteousness and sanctification and redemption. Kaya biyaya ng Diyos na si Kristo po ang able na magtubos sa atin sa kasalanan. Kaya isa pa pong talata sa Ephesians 1:7. Ephesians 1:7. Ang sabi po ng talata. Yan. Nasa Kanya'y mayroon kayo ng ating katubusan. Yan o. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin according to the riches of His grace. Nasa Kanya'y mayroon kayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Kaya salamat po sa Diyos na si Kristo po ang tumubos at si Kristo po ang sinugo ng Diyos para matubos sa ating mga kasalanan. Isa pa pong talata, Colossians 1:14. Nasabi po dyan, 1:14. Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Ito po. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Na kay Kristo po ang ating katubusan. Hindi kung kani-kanino. Si Kristo po ang gumawa. Bakit na kay Kristo? Dahil si Kristo po ang gumawa ng hindi natin kayang gawin. Siya po ang gumawa. Siya po ang naghirap na bayubay sa krus ng Kalbaryo para po tayo'y matubos sa ating mga kasalanan. Isa po pong talata, last verses sa Hebrew chapter 9 verse 12.
Sabi po ng talata, na hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan, eternal redemption. Kaya salamat sa Diyos na yung ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya nga sabi po ng verse 10, once and for all po tayo. Kaya nga sabi po ng talata, once and for all po tayo. Once and for all na yung gawa ng Panginoong Jesus na yung minsan, magpakailanman po ang epekto nun. At salamat po sa Diyos na tayo po tinubos. Ito po yung maganda. Once saved, always saved. Tapos meron po tayong kasalanan natin na nagawa, pinatawad na ng Diyos. Nagawa. At yung ating magagawa at yung ating ginagawa sa mga mananampalataya ng Diyos ay pinatawad na niya. Kaya salamat sa Diyos, si Kristo po tapat. Kaya po siya lamang yung gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Hindi po kung sino-sino. Wala hong nilalang or wala hong tao na nakagawa ng katulad ng ginawa ng Panginoong Jesus na nabuhay dito sa lupa na walang kasalanan. Bakit? Dahil si Kristo po ang Diyos na nagkatawang tao na nabuhay dito sa lupa na hindi nagkasala. Siya po yung tao po siya, nagkatawang tao po siya, kaya siya po yung tao, na hindi po nagkasala. Kaya salamat po sa Diyos. Napakabuti ng Diyos. Dahil kung ang Diyos po, hindi po ang Diyos gumawa ng paraan, ay magaling po sa atin ang hindi nabuhay. Kung ang Diyos po hindi gumawa ng paraan, para po tayo matubos sa ating mga kasalanan, magaling po sa atin ang hindi nabuhay. Dahil lahat po ipa-impyerno. Pero salamat sa Diyos, siya po yung gumawa ng paraan. Napakabuti ng Diyos. Lahat ay from grace to grace, mga minamahal. Lahat ay biyaya. Lahat. Kaya, doon po sa mga minamahal naming taga-subaybay, ay kayo po ay hanapin po ninyo yung Diyos. At doon po sa ating sa kapwa ko pumanan ng palataya, ay tayo po yung magpakaigi sa Diyos. Dahil napakabuti po ng Diyos. Even sa ating pong mga manan ng palataya, nasa sa atin ang Holy Spirit. Pag tayo nakakagawa ng kasalanan, dahil ng ginawa ng Panginoong Jesus, tayo po'y good sa Kanya. Dahil ni Kristo at kaya biyaya po, tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Kaya po tayong mga mananampalataya ay tayo po'y mag-igi sa paglilingkod. Meron pong sadyang pagbagsak, pero wag po tayong manatili diyan. Dahil hindi ho nakadesenyo sa Kristiyano, sa tao, Kristiyano ka, na nakagapang ka na laang, nakadapa. Kaya tayo po ay magpatuloy sa biyaya ng Diyos dahil meron po tayong Kristo na siya po yung gumawa ng walang hanggang kaligtasan na nasa sa atin. At yun po hindi po nawawala, mga minamahal. Hindi yung pag nakagawa ka ng kasalanan, mawawala. Hindi po nawawala ang kaligtasan, mga minamahal. Dahil sabi po ng talata, once and for all. Once saved, always saved. Yun lang, siguraduhin mo kung ikay ligtas. Dahil kung ikay hindi ligtas, kung ikay nagsasabing ligtas, pero hindi naman nakikita sa iyong buhay, or wala ka naman talagang, delikado din yan. Nagkiklaim ka lang, assuming. Yan ang sinasabing assuming. Kaya delikado. Kaya dapat talaga siguraduhin natin. Doon yun may apply yung once saved, always saved. Doon sa sigurado at tiyak ng kaligtasan. Kay Kristo lamang. Kaya biyaya po ng Diyos, tayo po merong Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. And the last, Christ was born. Ito yung maganda Christ was born to fulfill the prophecy of eternal salvation. Yun po yung biyaya. Ipinanganak si Kristo para gawin yung hula na walang hanggang kaligtasan. Kay Kristo, kay Kristo. Kaya sabi po ng Hebrew chapter 10 verse 1, sabi diyan 10:1, sapagkat ang kautusan na may isang anino, ng mabubuting bagay na darating, yung darating po yun po yung Kristo. Yun po yung tutubos sa ating mga kasalanan.
Sapagkat ang kautusan na may isang anino na mabuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay kailanpaman ay di maaaring makapagsakdal sa mga magsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog taon-taon. Pagdating po ng verse 5, kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, sinong siya yon? Pagpasok niya, yun po yung Kristo. Ano? Ang sabi po, kaya't pagpasok niya. Kaya biyaya po, kaya ang sabi po ng Matthew, akin lang nung isisingit, yun pong ipapanganak ang tagapagligtas sa Matthew ba? Akin titingnan po, tayo muna, akin babasahin. Sabi po ng talata, yan, ano po, Luke chapter 2, verse 10. Yan. Sapagkat, verse 10, as sinabi sa kanya ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita. Ito po yung mabuting balita. Si Kristo po yung ipinanganak. Ano? Ng mabuting balita, ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Christ was born to fulfill the prophecy of eternal salvation. Ano? Si Kristo po ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. At yung Diyos na yon, yun po yung nagpakababa, nagkatawang tao upang gawin. Ano? Siya po yung Diyos. Ano? Kaya naman yung instant maging na agad, malaking tao. Malaki na. Dahil walang po imposible sa Diyos. Ano? So, talaga siya po dumaan sa proseso ng pagiging tao, naging bata. Sanggol, pinanganak. Ayun nga lang, yung kanyang kapanganakan ay iba. Ano? Siya, supernatural birth. Dahil, supernatural birth yung po yung kanya pong kapanganakan. Ano? Hindi nakakilala ng lalaki si Maria. And ay, by the Holy Spirit. Ano? Supernatural birth. Siya po yung naging bata, hanggang sa lumaki, hanggang sa ginawa po niya, nangaral, siya po ay nangaral at ginawa po niya yung kalooban ng Diyos. Siya po yung sumunod sa kalooban ng Diyos, siya po yung napako, siya po yung napako sa krus ng Kalbaryo, hanggang tayo po yung matubos sa ating kasalanan. The author of eternal salvation is Christ, mga minamahal. Kaya kung gusto niyo po maligtas at matiyak niyo po yung walang hanggang kaligtasan, ito po yung na kay Kristo lamang. Wala na pong iba. Yun po yung itinuturo po ng Biblia. Kaya salamat po sa Diyos. Napakabuti. Lahat ng bagay ay ang Diyos talaga ang gumawa. Ano? Ang kaligtasan natin, wala tayong bahagi sa kaligtasan. Gawa mo? Hindi nga inaaral ng Diyos yung ating gawa, mga minamahal. Yung gawa natin ay kontaminado na ng ating masamang ginawa. Dahil ang gusto ng Diyos, para tayo ay ariin niyang ganap, wala tayong kasalanan. Ay sinong taong hindi nagkasala? Lahat ay makasalanan. Pero salamat sa Diyos, meron tumubo sa ating mga kasalanan. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya sa mga bisita po namin na nanonood at sa mga member po natin, magalak po tayo. Sa mga bisita po namin na nanonood, magalak po kayo dahil kayo po'y dinadalhan ng mabuting balita, ng malaking kagalakan, at yun po'y si Kristo. Kung inyo pong tatanggapin, kagalakan po ng buhay. Ang mabuting balita, si Kristo po ay namatay para sa iyo. At kung ikay magsisisi ng iyong kasalanan at mananampalataya ka sa Kanya bilang tangi mong tagapagligtas, magkakaroon ka ng eternal salvation. Wala ka nang gagawin. Magsisi ng kasalanan, manampalataya sa Panginoong Jesus. Dahil meron na pong gumawa, si Kristo. Christ is the author of eternal salvation. Huli kong buong verse na babasahin. Ang sabi po diyan balik po tayo sa ating text, 5:9 ng Hebrew. At nang siya mapaging sakdal, siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. Kaya salamat po sa Diyos. Napakabuti niya na si Kristo na ang gumawa. Wala na tayong gagawin. Magsisi ka lang ng iyong kasalanan, manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Upang ikaw, sabi nga ng talata, at nang siya mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan
ng lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. Tama? Nagsisitalima. Obey Him. Kaya sa mga tagapakinig po namin at tagapanood, biyaya po na si Kristo po ang gumawa ng walang hanggang katubusan. Kaya salamat po sa Diyos na Siya po ang gumawa ng walang hanggang katubusan. Si Kristo lamang, wala na po iba. Tayo po muna yung manalangin. Tayo po pumikit sa ating pong pagtatapos. Aming Diyos, salamat po na meron pong aral kami pong tutungtungan at kami po dapat ay tumungtong sa aral ng Biblia. Dahil ang Biblia po ang nagtuturo ng walang hanggang katubusan, walang hanggang kaligtasan, ay na kay Kristo lamang. Kaya pagpalain niyo po nawa kami, pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig. Nawa po Panginoon Diyos, ay kayo po ang patuloy na gumabay sa kanila at patuloy na magpaunawa ng inyong pong salita na nahasik ngayong gabi. Pagpalain niyo po nawa ang bawat isa at ingatan niyo po kami sa aming pamamahinga ngayong gabi. Ang lahat po nito ay amin pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan po, sa amin pong mga bisita, sa amin pong mga tagapakinig at taga-subaybay, kayo po ay patuloy namin inanyayahan gabi-gabi. Dito lamang po sa atin pong live streaming sa God is Able Baptist Baptist Church. Salamat po at God bless po sa inyo.